Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salitang patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa A. Sarili at B. Pamilya. Mga layunin. 1. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. M, S, A, I, at O. 2. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. M, S, A, I, at O. 3. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. 4. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. 5. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. 6. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Kung ikaw ay masaya, sabayan ang inyong guro. Ano ang inyong nararamdaman sa araw na ito? Buuin ninyo ang pahayag na, ako ay patlang. Halimbawang sagot, ako ay masigla. Sa araw na ito, pag-aralan natin ang mga tunog ng mga letrang M, S, A, I, at O. M, medyas. S, suklay. Aklat. I, ilaw. O, orasan. Tingnan ang inyong katabi sa kanan. Tanungin kung ano ang gamit na dala niya
o paborito niya na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nababanggit upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. Ngayong araw, may babasahin at tatalakayin tayong tula. Pakinggan at unawain itong mabuti. Bago yon, talakayin muna natin ang ilang salita mula sa tula o high frequency words. Piliin ang letra ng larawang tinutukoy ng mga salita sa bilang 1 hanggang 3. Una, magalang. Ang sagot, B. Pangalawa, masipag. Ang sagot, C. Pangatlo, mahusay. Ang sagot, A. Gamitin ang mga salita sa pangungusap. Si Ana ay magalang sa kanyang guro. Masipag si Carlo sa pagtulong sa kanyang nanay. Mahusay gumuhit si Liza ng mga larawan. Bigkasin natin ang tunog ng sumusunod na letra at ang mga salitang nakatala. M. Magalang. Masipag. Masinop. S. Sinta. Saka. Sa. Siya. Angkan. Ay. Ang. At. Ay. Isa. Inutos. Itlog. Ilaw. Oras. Opo. Oso. Oregano. Sagutin at ibahagi ang sagot sa mga sumusunod na tanong. Saan kayo nakatira? Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay? Bakit? Ang mga tanong na ito ay may kinalaman sa tulang ating babasahin. Handa na ba kayo? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Pagbasa ng tula. Pakinggang mabuti ang tula. Ito ay may pamagat na Sinta. Isinulat ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya. Isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang kilala. Sa oras ng pangangailangan, nalalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang magalang.
Ang kanilang angkan ay hinahangaang tunay, isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay, na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya'y kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Mula sa tulang binasa at pinakinggan, sagutin ang mga tanong. 1. Sino ang batang tinutukoy sa tula? Ang sagot, si Sinta. 2. Ano-ano ang kanyang katangian? Ang sagot, siya ay masipag, magalang at matalino. 3. Saan siya mahusay? Ang sagot, mahusay siya sa pagpipinta. 4. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa tula? Ang sagot, isang, magalang, angkan, oras. Talagang, siya'y masipag. Magpinta, mahusay, magalang. 5. Bakit kaya ito may salungguhit? Ang sagot, upang bigyang diin ang mga mahahalagang salita sa tula. Ito ay ang mga salitang nagpapakita ng katangian, kakayahan at pagkakakilanlan ni Sinta. 6. Ilang ulit nabanggit ang mga sumusunod na salita? A. Mahusay. 2. B. Magalang. 3. C. Kilalang kilala. 2. D. Isang. 2. E. Masipag. 2. Bulaklak. 1. G. Niya. 2. H. Angkan. 2. 7. Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M. Masipag, magalang, mahusay, magpinta, maligayang. S. Sinta, siyay, sa, spesyal o espesyal. A. Angkan, ang, ay. Isang, iginawad, ibinigay. At O. Oras, obra. Basahin ng malinaw at tama ang mga salitang ibinigay ninyo na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I at O. Bigyang diin ang tamang pagbigkas, lalo na kung ito ay nagsisimula sa katinig o patinig. Basahin natin ang mga salita. Masipag, magalang, mahusay, magpinta, maligaya. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang M na may tunog na Sinta, siyay, sa, special o espesyal. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang S na may tunog na S. Angkan, ang, ay.
Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang A na may tunog na a, a, a. Isang, iginawad, ibinigay. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang I na may tunog na I, I, I. Oras, obra. At ito naman ay mga salitang nagsisimula sa letrang O na may tunog na O, O, O. Mga tanong, ano-ano ang mga patinig? Ang sagot, A, E, I, O, U. Ulitin natin. A, E, I, O, U. Ano-ano naman ang mga katinig? Ang sagot, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Gawain bilang isa. Pumalakpak ng isang beses kapag ang salitang binanggit ay nagsisimula sa patinig at 2 palakpak naman kapag katinig. 1. Angkan. Ang sagot, 2. Sila. Ang sagot, 3. Obra. Ang sagot, 4. Masipag. Ang sagot, 5. Iyon. Ang sagot, gawain bilang 2. Basahin ng malakas ang mga salita sa bawat bilang. 1. Sinta, pinta. 2. Tunay, taglay. 3. Bigay, bagay. Ano ang inyong napansin sa mga salita sa bawat bilang? Ang sagot, ang mga salita sa bawat bilang ay may parehong tunog sa hulihan. Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Ang sagot, sinasabing magkatugma ang mga salita kapag pareho o halos pareho ang tunog ng mga ito sa hulihan. Gawain bilang 3. Tumayo kapag ang magkapares na salitang binanggit ko ay magkatugma at manatiling nakaupo kung hindi. 1. Masa, pasa. Ang sagot, nakatayo. 2. Sako, pako. Ang sagot, nakatayo. 3. Abo, apo. Ang sagot, nakaupo. 4. Ipit, sukbit. Ang sagot, nakaupo. 5. Oso, uso. Ang sagot, nakatayo.
Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Sa inyong sagutang papel, isulat ang letrang bubuo sa tawag o pangalan ng mga nasa larawan. Tingnang mabuti ang bawat larawan. 1. Ito ay isang pamaypay. Pamaypay. 2. Ito ay isang mesa. Mesa. 3. Ito ay isang bumbilya. Bumbilya. 4. Ito naman ay isang sako. Sako. At 5, ospital. Ospital. Ngayon naman, magbigay ng salitang katugma ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Sa pagkakataong ito, pasalita ang pagsagot ng mga mag-aaral. Narito ang mga pangungusap. 1. Paborito ko ang okoy. 2. Malaki ang mesa. 3. Dapat tayong mag-aral. 4. Kulay lila ang aking suklay. 5. Maliit ang itlog ng pugo. Iguhit ang hugis puso kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang hugis bituin kung hindi magkatugma. 1. Mapa, sapa. Ang sagot, puso. 2. Sabi, tabo. Ang sagot, bituin. 3. Apo, abo. Ang sagot, puso. 4. Init, banig. Ang sagot, bituin. 5. Oso, boto. Ang sagot, puso. Isulat sa notebook o kwaderno kung ano ang katangian mo na kapareho ng kay Sinta. Ipahayag o sabihin ito sa klase. Halimbawa, pareho kaming mahusay ni Sinta sa pagpipinta. Dumako na tayo sa pagtataya. A. Panuto. Lagyan ng check kung ang dalawang salita sa bawat bilang ay magkatugma at asterisk naman kung hindi. 1. Mata, pata. Ang sagot, check. 2. Saba, kaba. Ang sagot, check. 3. Aba, abo. Ang sagot, asterisk. 4. Opo, datu. Ang sagot, asterisk. 5. Ibon, ipon. Ang sagot, check. B. Panuto. Lagyan ng P sa patlang kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K naman kung nagsisimula sa katinig. 6. A. Anak. Ang sagot, P. Patinig. 7. Mahusay. Ang sagot, K. Katinig.
8. Sabon. Sabon. Ang sagot, K. Katinig. 9. Ibon. Ang sagot, P. Patinig. 10. Oras. Ang sagot, P. Patinig. Ngayon naman, narito ang inyong dagdag gawain. Magtanong sa mga magulang o guardian kung ano-ano ang katangian ng inyong pamilya. Ang hindi nabanggit sa talakayan. Maglista ng 5 na nagsisimula alinman sa mga letrang M, S, A, I, at O. Isulat ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!